Tanghalian na, tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Magandang tanghali po sa ating mga ginigiliw na kasabay mananghalian. Ako po uli ang inyong abang lingkod, si Karen Shi, ang inyong ka-lunch date sa araw na ito. Naku, hindi natuloy ang pagdating ni Father Ed kasi ang dami daw niyang funeral masses. Naku, summer na kasi. Ingat po tayo sa init ng panahon. Inaanyayahan po namin kayo na saluhan kami ngayon dito sa Kwentuhang Katoliko, ang bagong programa ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando dito sa 91.9 Bright FM. Nagbabalik po, nakasama ko si Bernadette. Hello po, magandang hapon po sa inyong lahat. Samahan niyo po kami sa isang oras na talakayan na punong-puno ng kaalaman at nakakabusog na kwentuhan dito sa Kwentuhang Katoliko. Ay, talaga naman, kapag ikaw yung kasama ko, Bernadette, hindi lang lunch, parang may cheer rally. Inaanyayahan po namin kayong magbahagi ng inyong mga kwento na maaari nating isama sa ating mga talakayan. Ipadala po natin sa email address na kwentuhang.katoliko@gmail.com. Yan po ay KUWENTUHANG.KATOLIKO@gmail.com. O kaya naman po, ipadala sa aming Facebook page. Pwede po kayong mag-private message doon. Yan po ay ang Kwentuhang Katoliko Facebook page. Paki-like po ang ating pahina at sumali sa ating mga talakayan. Live po tayo ngayong tanghali, mga kaibigan. Pwede po ninyong ipadala yung inyong mga tanong, yung mga bati, at kung ano man ang nais ninyong ipaabot sa amin. Bernadette? Okay, ito po ang ating text line numbers. Para po sa Smart, 0918-351-8282. 0918-351-8282. At para naman po sa Globe, 0917-363-3738. 0917-363-3738. Gayun din po, inaanyayahan namin kayong makibahagi sa mga talakayan ukol sa mabuting balita. Tunghayan po natin ang barkadahan kay Kristo tuwing alas 6 hanggang alas 7 ng gabi dito pa rin po sa 91.9 Bright FM. Naku, Bernadette, kahapon nag-sub ako para kay Sister Son kasi may meeting siya. Kaya lang, hindi lang ako. May nahatak pa akong kakilala mo. Si Sarah, ang iyong cute at makulit na pinsan. Oo nga po, tinext niya po ako. Sabi niya, gusto ni Tita Karen, sumalang na ako. Eh, di ba dapat sa Friday pa lang ako? Sabi niya po ngayon. Kasi in-invite ko po siya sa Friday episode natin sa Barkadahan. Tapos, pumayag ka naman. Sabi ko po ngayon, syempre, excited ako. Sabi niya po ganyan. Oo, may hinatid lang sila. Tapos, tinanong ko kung gusto niyang sumali kasi dalawa lang kami ni Father Pep dapat kasi nga, yun si Sister Son may meeting. Excited siya. Tuwang-tuwa siya. Kaya sabi ko, halina, sumama ka na. Ayun nga, naku. One time, Tita, invite din po natin siya sa Kwentuhang Katoliko. Ay, oo, para marinig din po siya ng ating mga listeners. Malapit na. Kasi malapit na yung bakasyon, di ba? Opo. So, pwedeng-pwede na. Naku, yung si Sarah, kahit mag-isa yan, kayang-kayang bitbitin yung ating mga programa sa kanyang energy. Ayun, yung tawag niya Ma-energy. Sige nga. Ikaw ba'y nakinig kahapon sa aming kwentuhan? Ay, unfortunately, hindi po ako nakapakinig kasi po nasa school ako. Ayaw may nga exam pala, pa po may kami. exam pa nga pala kayo. Kahapon, Bernadette, kami ni na Sister Tess, of course, si Father Bong, naku, napasarap yung kwentuhan namin. Iba-iba yung, ano yung topic kasi namin, yung mga kaugaliang pangkwaresma. Pero lalo na yung mga Stations of the Cross at yung ano ba to, yung pasyon. Etong sina Tess at si Father Bong, may mga masarap na kwento. Kasi daw yung mga nagpapasyon, may mga handa ng mga pagkain. Si Father Bong nakakatawa eh. Yung pinupuntahan daw nila nung maliliit pa sila, yung mga naghahanda ng may ice cream. O nga po, hanggang ngayon naman po, ganun eh. Parang fiesta kapag nag-ano sila ng pasyon.
Ikaw ba may karanasan sa pasyon? Opo. Mula po pagkabata namin, namulat po kami sa ganyan, sa side po ng nanay ko. Kasi po, bata pa po yung lola namin, nagpapasyon na po sila. Yung family, tita. Tapos hanggang ngayon po, ginagawa pa rin po nila. Tapos? Tapos po yun, nung bata po kami, nakikisali-sali kami sa sa pasyon kahit hindi namin naiintindihan. Kaya ayun, tita, hanggang ngayon, kapag po bumibisita kami doon, kapag Holy Week, nakikijoin pa rin po kami sa pagbabasa ng pasyon. Sa kwento ni Father Bong kahapon, doon ko nalaman, natatanging kaugalian nating mga Pilipino yung pabasa o yung pasyon. Nanggaling pala ito doon sa mga sinulat ng mga unang misyonero, tapos nahaluan ng traditional nating pag-awit sa mga alamat. Di ba talaga, may mga alamat yung mga Filipino bago pa dumating yung Kastila, di ba? May mga hudhud, tapos yung mga biag ni Lamang, yung mga Ilocano, talagang chanted. Chanted na epic. Opo. So, siguro, para sa ating mga sinaunang Pilipino, nga naman, naisip ko, mas naintindihan nila o mas nakuha nila kung ano yung passion, death, and resurrection ni Kristo. Siguro para sa kanila, parang alamat din yung buhay ni Kristo, di ba? Pinasakitan, namatay, muling nabuhay. Epic nga naman yung dating. Pero, syempre, Diyos. Pero naman, tita, meron yung biag ni Lamang, tapos yung para sa Diyos, yung mawawalan, di ba? Yun nga, kaya po tama. siguro ginawa yung pasyon. Oo. Talagang all over. Tsaka ang ganda ng mga tema, di ba? Sabi nga ni Father Bong, mini-mainstream na ngayon. Tapos binabalikan yung mga lumang tono na talagang pang simbahan, tapos yun nga nire-regulate na ng maayos. So isa yung magandang tradisyon. Ikaw, ano pa yung mga tradisyon na nakikita mo? Yung sinasalihan mo pag Holy Week? Yung puntaze. Okay. Kasi po 'di ba dati sa atin kapag Holy Week na, ilang araw, I think mag-start po yun ng Sunday ng gabi. Tapos, every night na po yun hanggang Tuesday ng gabi, ng Holy Tuesday. Nagtataze tayo. Yun, tita, yun po yung namimiss ko din. Kasi, sa mga ganyang pagkakataon, kapag Holy Week, doon lang po tayo nagtataze, di ba? Oo, sa atin. Pero may ibang mga parokya yata, tsaka may ibang community, year-round nilang ginagawa. Po, yung po kaibigan ko, every month po, may taze sila sa parokya nila. Nice. So, pwede natin sigurong, ano nga ba yung taze na yan? Pwede nating pakinggan siguro kung ano yung isang sample na music. Kasi, marami sa kabataan, alam naman yan eh. Pero yung mga medyo may edad, hindi yan kabisado. Yan yung isang tono. Alam mo yan? Sarap pakinggan, tita. Alam mo kung ano yan? Ginagamit yan pag Holy Week. Hintayin natin. Gregorian chant po ba siya? Hindi, yan yung Taizé. Sige, hintayin natin. May lyrics yan. Yes, I know. Usually Holy Tuesday yata. Yan. So, yan yung isa na ginagamit yung Jesus, Sarap, remember masarap. me when you come into your kingdom. Sinong nagsabi nun? Yung pong isa sa mga napako. Oo. Yung katabi ni Jesus. Opo. Sa pagkapako, no? One of the thieves. Yung tinatawag nilang the good thief. Opo. So, yan. Ano yung Taizé na yan? Ano yung napupulot mo? Or ano yung nararamdaman mo pag sumasali ka doon? Kasi po, yung taze, namulat ako, it is one way of meditating eh. Right. Yung mag-i-start po siya parang examination of conscience. Yung parang, hello, dumaan yung Lent. Yung pagdaan ng Lent, anong ginawa mo? At ngayon, papasok na yung Holy Week. Anong gagawin mo? Para parang, paano ka makikishare
sa Kapampangan, makanano kang makidake, king kasakitan ng Kristo. Okay. Ngayon yung papalob na yung Holy Week, para pong ganon. So, ganun yung ginagawa ninyo pag... Kasi alam mo naman ako, hindi ako Yes. sumasali sa tasay ninyo sa parokya dahil overage na ako. Pero, biro lang po yun. Actually, alam ko naman kung anong ginagawa nyo, di ba? Pero, alam mo bang yung kasaysayan ng Tazay, medyo bago pa lang compared dun sa mga pinag-usapan natin mula nung Lunes? Alam mo ba kung anong pinagmulan niyan? Nakukwento po nun, pero hindi ko po masyadong tinatandaan kasi mas focus dun sa gagawin, Sa prayer. hindi sa prayer. sa detalye. Tama. Oo, ganun nga. At napakagandang tradisyon yan. Although, alam mo yan, nagsimula lang yan 1940s or around the time of the Second World War. Yung nagsimula ng community na yan ng Tazay, actually, it's not even a Catholic priest or Oh, really? Oo, he was a Protestant, si Brother Roger. Pero etong si Brother Roger na yan, isa siyang protestante nga. Pero alam mo yung pangarap niya, yung kapayapaan at pagkakaisa ng mga Kristiyano. Okay. Kaya dun sa community na yon, welcome lahat. Welcome almost people of all faiths yata, pero usually ano yan yung mga Christians, para silang monks. Namuhay sila na magkakasama, living life according to the scriptures, yung binabalikan nila yung buhay ng mga unang Kristiyano. Kung maaalala mo, 'di ba, tuwing may nagkakagulo, alala mo yung discussion natin, yung nung nagkakagulo, may mga giyera, may reforms. Yes. Tapos, even inside the Catholic Church, nung nagagulo-gulo na, may mga humiwalay, nagkaroon ng reformation, yung mga protestante, di ba? Opo. Pero, yung simbahang katoliko, hindi lang naghintay na, parang they didn't sit it out just like that. Sila rin, nagkaroon ng internal reformation. Yung tinatawag nating Catholic Reformation na tulad ng pinag-usapan natin, kaya nga si San Ignacio, di ba? Yes, Talagang yes. nanguna. Ito, sa kaguluhan, kasi 1940s, ayan, nagkakagera-gera na yan. Di ba natapos yung gera dito sa Pilipinas, 1945. Yes. 1939, late 30s, sa Europe, magulo na yan. Ayan. Etong si Brother Roger, napaisip, ano ba yung gulong to? Bakit hindi natin balikan yung unang prinsipyo ng Kristyanismo? Ayun, sa Switzerland, di magulo. Sa France talaga siya Kaya lang, actually, hindi pala, native Swiss si Brother Roger. Kaya lang sa Europe, naglilipatan naman yan ng boundaries So, nung natapos yung giyera, na-establish niya sa France etong community na to. Tapos tumanggap na sila ng aplikante. Yung unang Catholic na applicant, alam mo ba, medyo bata pa. He was a young Belgian doctor. Wow. How come, tita, tinangkilik ng Catholic yung ganun, even though Protestant yung unang nag-start? Yan yung laging tanong Pag nalalaman ng iba, di ba, pinapractice sa mga parokya, yung mga Opo. liturgies ng Tazay. Tapos pag nalaman nila na, ay, Protestant pala yung sinimulan nito, buti na lang ginagawa natin. Yun. Kasi ang simbahang Katoliko, hindi naman nakasarado yung utak. Katoliko lang dapat, yung pinagmulan. Hindi. Pag nakita naman ng simbahang Katoliko, yung kagandahan ng mga practices, tapos wala namang salungat sa ating mga paniniwala. Tapos yung hangarin naman nila, pareho ng atin. O di open naman. Tsaka hindi naman kasi pari ang mga yan Yung, Opo. nung nagsimula sila, no? They were called the Brothers of Tazay. Okay. So, laiko yung mga yan. Although later on, may nag-profess na. Kasi gusto nilang magkaroon na ng vows. Ganun naman yan May certain movement of the spirit nga na tinatawag. Kunyari, di ba? Ganito yung kaya nilang ibigay, pero feeling nila they can give more. Ayun, nagkakaroon na ng vows. So, nung dumami na yung mga around 1951, parami ng parami yung mga brothers na sumasali. Nagkaroon na ng nasa India, Bangladesh, meron na rin umabot ng Pilipinas, sa Algeria. Alala ko nung nag-aaral pa ako, may small communities na ng Tazay. Although
it became more famous in the Philippines after World Youth Day 1995. Kaya yung kumbaga yung mga college nung panahon namin before 1995, hindi pa siya ganun ka-famous. Okay. Bakit siya naging famous? Kasi ginamit in several of the liturgies of World Youth Day 1995. Sino ba yung nandito for World Youth Day 1995? Yun po yung kinakwento nyo nun sa amin. Yung naghihintay kayo ng mass ng gabi, tapos nagtaze kayo. Doon po pala yung pagkalaganap ng taze dito sa Pilipinas. Although nung naghihintay kami nung nandun kami sa Rojas Boulevard, sarili na naming initiative na nagdadasal na kasi ang dami kong kasamang mga brothers tsaka mga pare, so kanyang sariling initiative. Pero yung official liturgies ng World Youth Day 95 may taze. So even before that naman, accepted na ng simbahang Katoliko. Ang dami ng mga kardinal, mga obispo na pumupunta dun mismo kay Brother Roger. Namatay si Brother Roger 2005 na at the age of 90. So way before that, pinupuntahan na siya. May mga nagre-retreat doon. So it was yun nga yung pangarap niya magkasama-sama, yung in unity, buklod-buklod. Oo, magbuklod-buklod, magkakaisa. Halos nagaganap. Nangyayari naman. And then later on, nung namatay siya, before he died, may inappoint siya na successor niya, Catholic, si Brother Alua. So, hindi issue sa kanila kung ano sila, kung anong faith, kung anong creed, anong tawag dito, kung anong religion o kung anong sekta. Basta't naniniwala sila sa basic Christianity precepts. Yun. Yes. So, paano nagiging relevant sa atin tong taze ngayon, lalo na ngayong Lent at ngayong Holy Week, sa tingin mo? Pag ninilay siguro, tita. Oo, very helpful yung method nila. Tulad, kunyari, di ba, tayo, ginagamit natin for everyday prayer, yung examen. That's one method only For other people, another method may be more effective. Tapos ito, sa Holy Week, although it's not just used during the Holy Week, pero kasi sa Holy Week, gusto nating pumasok talaga dun sa karanasan ng... Yes. Yung method, yung narinig natin kanina, di ba? It's parang chant Tapos sabi mo nga, ano yan, Gregorian chant? Hindi, pero yung may similarity. In the sense na yung hindi siya masyadong magarbo, yung simple yung music, almost everyone can follow. Yes. Kaya anyone, kahit hindi ka singer talaga, hindi ka koro, hindi ka kanto, kayang-kaya mong sundan. Tapos repetitive, 'di ba, halos paulit-ulit yung verses. Kasi nga yung intention mo doon ay pumasok sa dasal. Yung maramdaman mo yung presensya ng ating Panginoon. Hindi pwede yung parang yung tawag natin, nagko-concert. Kung minsan yung nasa simbahan para kang nagko-concert. Yes. Iba yung nagiging tuon. Oo. Concert. Ito hindi. Talagang papasukan at papasukan mo. So, kung itatanong ko sa'yo, paano related yung ginagawa mong taze na yan sa pasyon? Kasi po, kagaya po nung sa taze, di ba po, sabi nyo repetitive. Ganon din po yung sa passion. Repetitive din po yung yung tono niya. Oo. Kaya madali din pong sundan. Tama. Tapos, yung repetition na yon, ninanamnam mo yung mga salita, di ba? Yes. Yung salita na yun yung dun mo rin mararamdaman kung minsan yung presensya. Yes. Ng ating Kasi Panginoon. kwento po yun ng buhay ni Jesucristo. Nandito siya sa lupa. Oo, tama. Oo, kasi yung mga verses sa taze, ang dami dyan. Galing sa Salmo, galing sa mga scripture, tapos meron din galing dun sa mga dasal ng mga santo. Di ba yung Nada te Turbe? Galing yan kay Santa Teresa. Yes. Do not let anything disturb you. Something like that. So, yung ginagawa natin ngayon, Bernadette, iniintindi natin, di ba, kung ano yung ating mga practices during Lent. Ang dami pa niyan. Yung tatalakayin natin mamaya after the break, yung mga prosesyon.
Nung naalala ko kasi, may isang procession na, saan ba yun? Hindi dito sa atin eh. Nung nakita ko, alam mo bang nagpo-procession tapos kumakanta sila ng Taizé? Paano po yun? Ang ganda. Ang ganda ng effect. Kasi yung processions dapat, hindi naman yan parada, di ba? Opo. Tapos, imbis na tayo, kung minsan during the procession, nagro-rosary tayo, di ba? Yes. Sila kumakanta. So, ang ganda ng epekto. Para po sa atin, yung yung Mother Dolorosa. O pwede. Yung sa atin naman, Stabat Mater, yung Opo. kinakanta natin. Opo. Sila Taizé, yung verses. Ay, wow. Kasi ano yun eh, relatively new parish, naalala ko na, somewhere in the south. So, tayo kasi, may mga lumang-lumang tradisyon na eh. Yung parokya natin, 1726 ba naman ipinundar. Pero may mga mas lumang parokya pa kaysa sa atin. Yung mga Minalin, yung Lubao, yung Betis, mas lalong luma yan. So, yung mga traditions from before, dala-dala hanggang ngayon. Usually, especially during major occasions like Holy Week. So, yun, may mga kumakanta. Sa Mabalacat, kina Arwin, kinakanta pa rin yan, yung mga Stabat Mater. Sige, mamaya, pagkatapos ng ating break, tatalakayin naman natin yung another tradition, which is the processions during Holy Week. Bigyan ako, O Diyos, ng malinis na puso, kalooban ako ng espiritong matatag. Bigyan ako, O Diyos, ng malinis na puso, kalooban ako ng espiritong matatag. Bigyan ako, O Diyos, ng malinis na puso, kalooban ako ng espiritong matatag. Bigyan ako, O Diyos, ng malinis na puso, kalooban ako ng espiritong matatag. Bigyan ako, O Diyos, ng malinis na puso, kalooban ako ng espiritong matatag. Bigyan ako, O Diyos, ng malinis na puso, kalooban ako ng espiritong matatag. Bigyan ako, O Diyos, ng malinis na puso, kalooban ako ng espiritong matatag. Bigyan ako, O Diyos, ng malinis na puso, kalooban ako ng espiritong matatag. Bigyan ako, O Diyos, ng malinis na puso, kalooban ako ng espiritong matatag. Bigyan ako, O Diyos, ng malinis na puso, kalooban ako ng espiritong matatag. Kalooban ako ng espiritong matatag. Kalooban ako ng espiritong matatag.
Nagbabalik po tayo dito sa Kwentuhang Katoliko, dito pa rin sa 91.9 Bright FM. Itutuloy po natin ang ating kwentuhan. Nako, yung katutugtog lang, Bernadette, alala mo, responsorial psalm yan in the last, kailan ba yun? A few days ago. Create in me a clean heart, O Lord. At tamang-tama yan. Kasi ngayong Holy Week, all the more na kailangan nating magkaroon ng clean Malinis na heart. puso. Yes. Kaya nga may mga confessions. Pagtulong sa atin to create clean hearts in us, O Lord. Diba? Yan yung ating Sacrament of Reconciliation. Mamaya ba o bukas? Bukas, diba, may confession sa Cathedral. Opo, 5:30 ba? Oo, yata. 5:30 sa Metropolitan Cathedral of San Fernando. Tapos, mamaya sa vicariate natin sa, saan ba? Ay, hindi ko Betis po alam yata. mamaya. Betis o Guagua yung mamaya? 5 to 8. Betis. Kasi yung Guagua po nung Tuesday. Ayun. Kahapon sa Dila-Dila. So, Betis, 5 to 8 in the evening sa Vicariate of St. Joseph. Pwede po kayong pumunta dyan. May mga ilang pare, at least 3. Alam ko pag ganun eh. Kasi, di ba, 6 lang yung pari sa atin. Yung iba, may ibang obligasyon. So, minimum of 3. Kung minsan magyayaya pa sila ng iba. Okay, balikan natin yung ating discussion. Ano yung kanina na binuksan natin? Processions. Pag Holy Week, yung mga lumang parokya, usually, 2 yung processions nila, di ba? Pero pag sinabi nating processions, yan yung mga may karo. Ibang usapan pa yung mga Stations of the Cross. Yes, yes. O, yun, ano yan eh, Grand Stations pag Good Friday. O, natalakay natin yan kahapon with Father Bong. So, yung mga processions na may mga karo, ano para sa'yo yung ganun, Bernadette? Kamukha po nung sa atin, kapag po procession, talaga pong makikita mo yung pagka-solemn nung procession. Yung mula po umpisa hanggang sa huli, yung 2 linya, hindi napapatid, tuloy-tuloy, ganyan. Tapos po, habang yung mga tao nagpa-participate sa procession, nagro-rosary po sila, kagaya po nung sinabi nyo kanina. Tapos po, di ba, kapag kasali ka sa Mater Dolorosa, yun, nag-Stabat Mater pa din po, ganyan. Yung mga komi yan. Ako, Opo. experience ko yan mula nung bata pa ako. Kasi, talaga? kasi actually, may history naman kasi yung pamilya namin. Yung lolo ko, 'di ba? Although hindi ko na siya inabutan, pero buhay na buhay talaga kasi yung memory na siya yung parish cantor, tapos siya rin yung... Yun po ba yung kinukwento niyong nagva-violin? Tita? Oo, yun. Si Lolo yun. Ang dami niyang instruments na kayang tugtugin. So, tinuturo niya yan sa mga kasama sa parokya. Kaya for some time, I think, he was the choir master. Sa kanya daw natuto si Maresi sa, yan, yung mga Stabat Mater, tapos yung, yung Hosanna, Filio. Although Latin pa yung noon, ngayon hindi na natin ginagamit eh. Pero yun yung tradition namin kasi sa amin, sa family. Si Lolo yung kumbaga promotor ng mga ganun. So required sina Mami, yung mga kapatid niya na tumulong pag Holy Week. Umabot na rin sa amin nun yung pero kasi sa atin yung mga Children of Mary Immaculate, 'di ba? Yung mga komi, sila yung may assignment. Yes. Sa pagkanta ng Stabat Mater. Tapos kasama yung mga old cantors. Old meaning yung talagang come hell or high water, nandyan yung mga yan. Mga batikan. Oo. My goodness, mga parang koloratura, soprano yung mga boses ng mga yan eh. Tapos, yan yung pag Good Friday. Yung practice niyan, pag Monday, Thursday, Huwebes Santo, di ba? Yung Good Friday na procession, yan yung nandyan na yung mga violins, yung guitars, nandyan na yung mga bass, tapos may drums pa tayo eh. Kasi pag ang haba-haba nga ng procession, yung singers pa lang, mga 100 meters long. Kasi naka-double file, di ba? So, yung nasa harap, hindi na naririnig ko minsan yung nasa likod ng pila. So, kailangan may drums to keep the timing, may cadence. So, you can just, pero, believe ka, kahit, di ba, gabing-gabi pag processions natin, kung minsan umaambon-ambon pa. Pag kumakanta sila, naririnig ng
halos buong town proper. At yung kwento mo nga kanina, yung processions natin, at least in our town, tahimik at saka maayos. Yung mga nakikita mo lang, yung mga kandila. Alam mo ba, nung 80s siguro, yan, inabutan ko pa yan. Pag processions, tahimik na tahimik, hindi mo aakalaing may hundreds and hundreds of people. Yung maririnig mo, especially on Good Friday, yung mga paa. Kasi walang Mga nagsasalita. Oo, yung Okay. naririnig mo lang nagsa-shuffle yung mga paa sa semento. Okay. Tapos, kasi mas maraming karo pag Wednesday. Pag Good Friday, mas konti. Pero mas mahaba yung mga umiilaw, yung mga tao. Ibig sabihin daw kasi, they are mourning the death of the Lord. Pero, alam mo ba kung ano yung history ng processions? Hindi po. At saka, tita, gusto ko rin itanong kung ano ba yung significance ng procession. So bakit tayo nagpo-procession pa? Yes. Pwede namang nasa simbahan lang tayo. Oo. Yung pagtuunan ng pansin, yung liturgy. Although, tama yun Dapat yung focus ng mga Katoliko nandun sa Easter Triduum. I-discuss yan ni Father Bong next week, Lunes at Martes, para alam natin kung ano yung ginagawa. Mula Huwebes Santo, Biyernes Santo, tapos yung Easter Vigil, di ba? Yes. Doon yung focus dapat ng ating mga kasama sa pananampalataya. Kaya lang, yung tradisyon, may value din yan Saan ba yan nagmula? Actually, yung processions as we know them, galing yan sa mga Espanyol, yung mga Kastila. Yung namana natin na tradisyon, sa Espanya kasi ginagawa din yan hanggang ngayon. Naku, kaiba din yung mga processions nila doon. Medyo grandioso, pero solemn din. Solemn na solemn. Yung sinimulan daw niyan, 2 tradisyon. May mga flagellant brotherhoods. Yung, kung sa atin yung mga magdarame, alam mo yon yung mga nagpepenitensya. Opo. O di ba yung may mga processions din tayo na kung minsan sumasali din yung mga yan. Hanggang ngayon naman po, sumasali po sila. Although iba kasi yung mga naglalakad talaga sa daan, iba rin yung mga parang mild na yung kasama sa processions Hindi mo na sila nakikitang nagpepenitensya, di ba? Pero yan nga may tradition daw yan na ganon. So sa atin, yan yung mga humihila ng karo ng Santo Entierro. Tsaka yung mga crucified Christ, di ba? Tapos, saan naman galing yung mga karo? Saan nagsimula? Alam mo ba kung saan? May relation yan dun sa mga senakulo. Ngayon ba, may senakulo pa dito? Opo. Sa amin po, kina Lola, sa Bataan. Meron pa po silang senakulo. Tapos, pakanta pa po yung sa kanila. Parang passion din. Oo. Yung sikat na senakulo dito sa Pilipinas, yung sa Cainta, nakapunta na ako doon. Ay, parang opera, ang ganda. Oh. Pero yung bihis Pilipino, yung syempre, may dugo-dugo rin kunwari, yung ganon. Pero yung bihis nila, alam mo na Filipinized na. Tapos yung pananalita, angkop na angkop sa kultura natin. So, naiintindihan kahit ng mga bata. Pero alam mo na yun yung Passion, Death, and Resurrection story. Yes. So, ang ganda. Anyway, so, galing sa mga senakulo na yan yung tinatawag nila na Passion Plays, di ba? Dati, nung unang panahon, siguro hindi pa umaabot yung mga Kastila dito sa Pilipinas, meron daw ginagawang ganyan sa mga public squares. Ibig sabihin, yung mga plaza. So, yung mga senakulong yan, later on, instead of live performers, yung ginawa nila, nagkaroon na sila ng mga imahe. Yun na yung sinasakay nila sa mga karo. Tapos pinoprocession. Oo nga naman, kasi kung passion play, yung oras lang na yon, tapos may limited exposure, kumbaga, 'di ba? Yung mga pwede lang pumunta. Pero itong mga karo, ginawa nila parang each station of, kung minsan depende kasi may mga sa Bulacan, alam ko mga 80 karo sa isang procession. Sa atin mga 20 na yata yung max, 23, 26 something, less than 30 yung maximum. So yung ginawa nila, each scene in the life of Christ, ilalagay nila yan in images. Tapos ilalagay nila sa karo. Kaya sa Spanish, yung tawag nila dyan, paso. Paso meaning yung one scene, one station, something like that. So, from there,
ginawa nilang pinoprocession. Kasi yung procession, di ba, yung history niyan, long history of processions. Even in the Bible, di ba yung Ark of the Covenant sa Old Testament, sino ba yung nagdadala niyan? Yung mga hari sa Jerusalem, talagang May procession na din po nun? Oo, pero alala mo yung mga royal processions. Walang procession na may karo, syempre. Pero may processions. Yung processions parang pag yung isang hari lumipat from one place to another, nagpo-procession sila. So, kaugalian talaga yan. If you want to give honor or to show that you are powerful. Nung po bang tita, pumunta si na Moses, papunta sa Promised Land, procession Ay, din hindi. po ba yun? Akala ko po Hindi procession pa yun. Ano na yun talaga? Pagtakas yun. Ah. Exodus yun. So, pagtakas. I mean, ano yun? Paglalakad. Pero siguro, kung aalalahanin later on, pwedeng gawing mala procession. Pero ito nga, yung sa Old Testament, di ba? Yung mga hari kasi naglalakad from one place to another to show that they are powerful or to give honor to something. Yung ngayon sa Palm Sunday, alala mo si Jesus when he entered Jerusalem? Yes. Oh, that was a procession. Yes. It was a procession. Kahit anong sabihin natin. Tapos sunod-sunod later on kung maaalala mo yung history natin, nung si Constantine naging Kristiyano na. So, ano siya emperor siya, 'di ba? Yes, Nagpo-procession talaga yung mga emperors. So, all the more nag-procession sila, dinala nila yung Christianity. Kaya ngayon, 'di ba, yung mga misa natin, Sunday masses, marami sa kanila may mga processionals din. Oh, that's a form of procession, although it's just inside the church, 'di ba? Pero itong procession na pinag-uusapan natin, public na yan sa labas. Yung ginagawa nila, catechetical aids yan actually. Gusto nilang ipakita kung ano yung pinaniniwalaan. Kasi wala pa namang mga libro na illustrated tulad ng meron tayo ngayon. Tapos marami pa sa mga tao, hindi naman marunong magbasa nung unang-unang panahon. So what can be done? They were able to catechize o papakita nila kung paano itong passion play o kung paano yung senakulo, ano yung dinaanan ng ating Panginoon sa pamamagitan ng mga images o yung ano yung tawag natin ngayon, yung mga imahe, yung mga statues, something like that. Ang galing po, no? Wala mang books nung panahon yun, pero nakapag-catechize sila. Oo, of course. Kasi iba pa rin yung, although, madali naman magkwento Tulad natin ngayon, nagkukwento over the radio. Hindi naman nila nakikita yung images na pinag-uusapan natin. Pero naiintindihan naman nila kung ano yung ibig sabihin. Pero iba pa rin yung may images na pinapakita mo talaga. So yun, walang libro. Pero itong once a year na paggunita, yung pag-alaala natin sa nangyari, pinakita nila through the form of artworks. Di ba kaya yung ating mga simbahan may Stations of the Cross? Yes. That's one way. So itong mga processions na yan, dinala throughout the whole town. So may images na sila, may mga karo-karo. So ano yung ginagawa nila ngayon sa mga images na to na pinuprosesyon? Pinapakita nila that they also want to show honor. Naku, pag umabot tayo dun sa discussion natin on sacramentals, di-discuss natin yan, yung mga images. Baka mamaya sabihin na naman sa atin, sinasamba natin. Hindi. Babalik na naman tayo sa usapang yun. So, hindi sila sinasamba. Pero ito nga yung pinapakita nila kung paano yung nangyari. Hanggang ngayon naman, 'di ba? Kaya in proper order yung ating processions. Yes. Alala mo kayo yung may experience niyan Pag nagko-cover kayo, kailangan ayos yung order kasi kapag hindi in proper order, magugulo yung kwento. Tama ba yun? Opo. Kaya po pala nung hindi pa po ako active sa simbahan, nagtataka po ako, bakit hindi na lang, kahit sino na lang yung unang lumabas, ganyan, bakit may number pa. Natandaan ko po noon si Sir Glenn, siya po yung nag-a-announce kung sino na yung next nang lalabas na karo, ganyan. So, may story po palang ganon na dapat organize para mas maintindihan, lalong-lalo na po yung mga bata. Oo.
Kasi kung magkukwento ka, di ba? Lalo na kung yung mga kinukwentuhan mo, hindi naman alam talaga kung ano yung nangyari, you should always start from the beginning, in proper order. Kung hindi, hey Bernadette, ang gulo mong magkwento. Ganun yung sasabihin, di ba? Imbis na maintindihan nila yung gusto mong ibahagi, maguguluhan pa. So, baka mamaya, nauna yung resurrection kesa sa parang agony maling in the garden. catechesis na unan yung papasok. Oo. So, wrong catechesis pag ganun. Ano pa yung mga kwento mo tungkol sa mga processions na nakikita mo ngayon? Yun po. Kapag po may procession, yung parang mafe-feel mo po talaga yung community. Community, ganyan. Kasi po, di ba sa atin, linalabas po yung malaking cross. Yung minsan po, nung nagko-cover kami, may narinig po ako, sabi niya ganyan, Kuya, okay ka pa ba? Palitan na kita. Yung ganun. Yung pong bayanihan talaga. At saka po, kahit na wala po silang karo, di ba noon, tita, manual pa po yung pagtutulak sa mga karo. Di po kagaya ngayon, May generator. May generator. Tapos dipadjak na lang. Dati po, manual. Yung pong, kahit hindi sila kabilang sa family nung may karo, nakikitulak-tulak pa din po sila. Ganun. Yung parang, ang ganda lang tignan. Oo, na tama. nagkakaisa kapag may procession. Well, that's a good way of looking at processions. Aside from yon, we're trying to give honor to our patron saints and give honor to our Lord Jesus Christ. Yung pinapakita nga natin, kaya nga iniilawan, di ba? Dapat, ano nga ba yung gustong mangyari ng ating Panginoong Jesus sa atin? Di ba? Yung magkasama-sama, magmahalan. Yes, so, tama yes. ka, yung sense of community. Pwedeng ipasok dyan. Siguro, ngayon, kung makikipag-procession tayo, Bernadette, ano yung mga na-observe natin na maganda na nagiging bunga nito? Nagiging bunga po ng procession? Oo, kunyari, nakipag-procession ka, napagod ka lang ba? O ano? Hindi po. Kasi po, di ba, sabi nyo po kanina, parang nakikiramay. It is also, parang penance mo din po. Kasi po, Tama yun. after nyo pong nag-procession, yung parang mafe-feel mo, ako napagod. Si Jesus, buhat-buhat pa yung cross, papunta sa bundok, pinako. Bakit hindi siya napagod? Yung parang ganun na, tita, napagod naman na siya. mindset. Pero, yung parang ikaw, wala kang karapatang magreklamo kung napapagod ka. Kasi si Jesus, nakarating siya sa mountain. nanermon ka sa na. mountain, hindi siya nagreklamo. Yung parang ganun na. Kasi po, di ba, tita, sa panahon ngayon, lala na po yung ibang kabataan, parang nagpo-position lang po sila for the sake na fashion show. May sinasabi si Pope Francis niyan sa kahapon. Sabi niya, suffering is a call to conversion. It reminds us of our frailty and vulnerability. Tama. Yung sabi ng Santo Papa niyan, related nga dun sa sinabi mo, kung makikipag-procession ka, tapos napapagod ka na, kailangan tandaan mo. Oo. So, dapat yun, part of your conversion story, di ba? Yes. Yung daramdamin mo. Tapos, tulad ngayon, yung kailangan umaandar yung ating compassion, especially Year of the Poor nga, 'di ba? Kung nararamdaman natin kung ano yung hirap at pasakit ng physical na ginagawa natin, ramdam natin 'yan. Mas lalo nating isipin, nako, may iba pa, mas higit pa dito yung nararamdaman. So 'yan, sige. May ibang parokya magpo-processions na niyan sa Miyerkules Santo, 'di ba? Opo, kahit po sa atin, sa Santa Rita, di ba? Oo. So, kasi may ibang parokya, once lang yung Good Friday lang. May mga reminders ba tayo na dapat intindihin habang nagpo-procession? So, isa yun, di ba? Ang procession, yan ay isang meditative event din. Kailangan papasok din tayo dun sa karanasan ng ating Panginoon. Yan ay isang catechetical aid, so to speak. Yung pag tinitingnan natin, dapat maiintindihan din natin yung nangyari. Kaya nga yan nandyan in the first place. Tapos may mga reminders pa ba tayo, Bernadette, na pwedeng ibahagi? Siguro po, tita, yung isang reminder na maibibigay ko sa mga dadalo ngayong Holy Week, makikisali sa procession. Yung po kasing procession, para siyang misa, sagrado din. Kung paano po natin inaalala
yung Holy Eucharist na iniwan sa atin ni Jesus, ganun din po yung procession, lalong-lalo na po sa Good Friday. Kasi po, di ba, doon po pumapasok yung sinasabi natin sa Kapampangan, pamiburol ng Jesus. Yes. So, iba pa yan. Yung nangyayari kasi kung minsan, after the procession, uwi na lang sila. Opo. Nakakalimutan na hindi pa tapos yung kwento. Meron pa tayong, yung entombment o yung pagburol. Yes. Siguro, tita, masasabi ko lang po, respeto. Respeto sa practice na yon. Kasi, ngayong modern age, parang for the sake na may maipost sa Facebook, kunwari, sasali sa procession, tapos makikita mo yung mga selfies lang nila, hindi na yung, kung ano talaga yung tunay at yung significance ng procession, yung ginagawa. Oo nga. Actually, napapansin ko rin yan in the last few years. Imbes na maging religious experience yung ating ginagawa, parang nagiging spectacle nagiging pasyal. Naku, lalo na yung mga vivisita iglesia. Opo. So, yung ginagawa nila, hindi yata yun... Okay lang, siguro, kung kunyari, you take 1 or 2 pictures before you enter the church. Pero yung nasa loob naman po tayo ng simbahan, medyo iwasan naman natin yung click ng click. Tapos, ginagawang parke yung simbahan. Tapos, yung pong nakaka-offend lang, yung nagkakalat. Oo. Respeto naman po sa church, di ba? So, all the more, kung may processions, imbis na, may isa akong nasa lubong. We were in one procession in the south also, not in Pampanga. Imbis na maging tahimik yung procession, alam mo ba kung sino yung naghahari? Naku, yung mga photographers, yung mga may mga malalaking camera. Click ng click ng click. Tapos sila yung parang dumadaan sa gitna ng... No. Kaya nga sabi ko, syempre culture shock sa akin yun kasi tulad nga ng nakwento mo sa atin sa Santa Rita, pag procession, tahimik at maayos. Yung solemn talaga yung ginagawa. Tapos, lalabas galing simbahan, papasok, papunta ng simbahan. Parang nataranta ako kasi sabi ko, ano ba to? Procession ba to? O fashion show ng mga karo? Yes. Sana wag mangyari yun sa atin. I hope within our archdiocese, mapanatili pa rin yung kaayusan tsaka yung paggalang sa ating mga religious traditions na yan. Kasi, yun nga, tandaan natin, nagsimula po yung ating tradition na yan, hindi yan fashion show. Yan ay isang kagustuhan ng ating mga nanunungkulan noong unang panahon pa para tayo mismong mga nananampalataya ay mapalapit sa ating Panginoon. Naku, anong oras na, Bernadette? Baka mag-overtime na naman tayo. May mga paalala ba tayo para bukas o sa mga susunod na araw? Yun no, tita. Kagaya po nung sinabi nyo kanina, we should have to create a clean heart, lalo na po sa Holy Week. Sa mga hindi pa po nakapag-confess dyan. Opo, hanapin yung schedule of confessions ng Pero inyong parokya. announce naman po ata mamaya sa barkadahan, di ba? Kung ano pa pong parokya yung meron pang confession. Alam ko sa Arsobispado, sina Father Pep magpapakonfess pa hanggang Holy Wednesday. Oo. Yes, so, yes. may mga chance pa po tayo na pumunta sa ating Panginoon at sabihin, ako po'y nakikipagkasundo ng muli. Oo. Tanggapin niyo po akong muli. Tsaka siguro naman, tita, kahit kunwari sa isang parokya, tapos na yung schedule nila ng confession, siguro naman po kung kakatok ka sa pare, sasabihin mong, Father, magko-confess po ako. Siguro naman tatanggapin ka niya, no, tita? Kagaya po nung sinasabi nyo kanina, yung talakayan nyo kahapon with Father Bong, hindi ka niya pwedeng tanggihan. Oo. Ay, hindi talaga responsibilidad ng pari yun. Yes. Naku, mapapagalitan sila ni Pope Francis pag tinanggihan nila yung yung mga magko-confess. At bawal talaga. Bawal sa mga pari na tumanggi kapag may magko-confess. So, paano ba? Tapusin natin ang ating episode na to sa isang dasal at abangan natin yung episode natin bukas kasi discussion na yun ng liturgy. Sige, ako na yung magdadasal. Oh my God, I firmly believe all the truths that the Catholic
Church believes and teaches. I believe these truths, O Lord, because Thou, the infallible truth, has revealed them to her. In this faith, I am resolved to live and die. Amen. Amen. Ayan. So, magkarinigan po ulit tayo bukas sa isang episode na naman ng Kwentuhang Katoliko para mas maintindihan po natin kung ano yung mangyayari sa sa Palm Sunday. Okay, maraming salamat po sa pakikinig. Mamaya, tita, sa Barkadahan kay Kristo, magkarinigan po ulit tayo. Oh, 6 to yes. 7 p.m. po yan. Oo, sina Father Pep at si Sister Zon. Okay, salamat po.